Ayan. So, hello mga mi. Ito naman yung gawin natin na tutorial ngayon. Dahil marami nga nagre-request. Ayan. Thank you so much po sa mga nag-aabang ng tutorial ko. Thank you mga mi. Ayan, ginaganahan na ako gumawa ng tutorial kasi alam kong may nag-aabang. So, ito yung materials natin mga mi. Isang 4cm na ribbon, satin ribbon. Bali, ang sukat pala na ito mga mi is 13. Ay, hindi. 12 lang ito mga mi. 12cm. 12cm lang yan mga mi. Parehas lang sila ng organza ribbon na 4cm by 12cm. Tapos, dito naman tayo sa pinakapalikpik niya. Ayan, yung dito niya. Mayroon tayo ditong dalawang 6mm na satin ribbon at isang 6mm na organza ribbon. Ang sukat pala na ito mga mi is 53.5 cm. Ayan, 53.5 to mga mi ha. 53.5 cm yan. Tapos, para naman sa gitna niya, dito, meron tayong 6mm organza na ang sukat ay 21 cm. 21 cm naman ang haba na ito mga mi. Para dito naman mga mi, sa dito niya, ayan, meron tayong, anong sukat pa na ito? Meron tayong 24, tapos, isang 32 cm. 24 to mga miya. Itong sa side ng maikse, 24. Tapos dito sa baba niya is 32. 32 tsaka 24. Ay, nagkakamali ako. Nakakalimutan ko yung sukat. So, start na tayo. I-glue lang natin ito mga niya. Pero pwede nyo din sunugin. Pero dahil mas gusto ko yung ginuglo na lang siya. Kasi yung trabaho. Tapos maingay. Pagka sinusunog yung lighter ang ingay, natutulog ang baby ko. Ayan, madali lang naman siya pag-glue. Kabila din. Pinasobrahan ko pala ito ng sukat mga mi kasi yung dulo niya kanina nag-gran. Kaya parang naging 13 cm siya. Pero yung sukat talaga nito is 12 cm lang. Parehas lang sila ng organza ribbon. Ayan, babawasan natin yan. Ito lang pala yung gawin sa kanya mga mi. Ayan, sundan nyo lang yung mga mi, step by step. Isa lang pala yung gagawin ko dito mga mi kasi mayroon na siya, nakagawa na ako nito. Kakatapos ko lang yan gawin. Bago ako nag-start dito mag-tutorial, ginawa ko muna yung tatlo kasi sabi ko, matatagalan ako sa video kung sasabay ko sila. Kaya ito, isang peraso na lang muna yung gagawin ko. Ayan, yung gagawin pala natin dito mga mi, so 53.5 cm na 6mm na mga ribbon, ipagpantay lang natin silang tatlo. Ipaibabaw niyo yung organza. Then, yung dalawang satin naman is nasa ilalim. Tapos, ayusin lang natin. At ipagpantay nyo na lang sila. Ayan. Pagpantay na, kuhanin nyo yung pinaka gitna nya. Tupiin nyo para may line. At dyan kayo maglalagay ng glue. Ayan, ganyan lang pala yung mga. Konting glue lang nilalagay ko dyan. Ayan. Sunugin nyo pala yung mga dulo nyan mga mi ha, para hindi mag-run. Ito namang 32 cm. I-glue lang din natin. Tapos, tupiin. Lagyan ng glue. Ayan, same lang din silang dalawa. Para yan dito mga dito. Ayan, piniflex ko na naman yung glue gun kung sobrang dumis. Halatang madaming pinagdaanan na sa buhay. Tapos lagyan lang natin ng glue mga yung pinaka-line niya. Ayan, tignan nyo lang yung pinaka-line niya. Tapos yan yung i-gitna natin. Ayan, so ganyan lang siya. Tapos, lagyan ulit natin ng glue. At idikit naman to. Nagising na yung baby ko. Ayan, so dahil nagising na ang anak ko, patuloy na natin habang hindi pa umiiyak. Ayan, ganyan lang pala siya mga mi pag nadikit nyo na. Tapos, dito naman tayo para sa ribbon nyo sa gitna. Dito siya mga mi para sa ganyan. Ginaganito ko lang siya mga mi. Madali lang ito gawin. Ayan. Ginaganyan ko lang siya. At ayan na siya. Paganyan lang siya mga mi. Tapos, sukatin lang natin kung pantay at hindi nga sila pantay. Kaya, ayan. So, pantay na sila mga mi. Buwasan lang natin ang ito.
Ayan. Diyan ko lang siya hinahawakan para kita ba? Ayan. Para malagyan ko siya ng glue. Konting-konti lang mga miya kasi mainit ang glue. Kontian niya lang. At ayan na siya. Ayan na siya mga. Dito naman tayo. Ayan. Diyan sa line sa gitna, sa pinagtupian natin kanina, diyan tayo maglalagay ng glue namin. Katulad lang din to sa paggawa ko ng mga frosted na ano natin, mini bows. Ganito lang din siya. Ayan. Tapos tupiin. Ayan. Talagang gamit na gamit yung mga organza ribbon natin. Doon sa rainbow colors ko na may mga beads. Ano lang yun, mali ako ng order kasi dapat talaga, ito talaga yung ano ko, gagawin ko. Kaya umorder ako ng ribbon na organza na maliliit. So umorder ako ng, na-add to cart ko na yung 6mm tsaka 3mm. Ang na-check out ko is 3mm. Kaya pagdating, nagulat ako, sobrang liit. As in, ang liliit niya. Kaya sabi ko, hindi ko ito magagamit, masasayang lang. At ayun, buti nagawan ko siya ng paraan. Pero sumakit ang ulo ko dun mga ni kasi ayokong masayangan ako ng materials. Kasi wala nga akong plano na gagawin sa kanya kasi ang liit nga niya. Pero buti naman at maganda yung kinalabasan ng paggawa ko nung. Tapos umorder na lang ako ulit sa China pa galing to mga ni. Lagay ko na lang yung link. Saglit lang naman dumating, mga 3 days lang or 4 days. Andyan na siya. So yung gagawin naman natin is pagdikit na natin to. Tsaka mura lang pag sa China ka o-order kasi mura lang siya. 39 pesos lang siya. Yung 3mm naman nun is 37 yata yun. Tapos itong 6mm is 39. 20 yards na pala ito mga ni. Ayan. Ayan. Pag dumikit na siya mga ni, saka naman natin ilagay ang ribbon na sa gitna. Ang cute na naman ng music background ko kasi kukumelo na naman. O diba, pag may pa-ribbon sa gitna mga ni, ang cute talaga niya tignan. Tapos, maglagay na tayo ng clip. Yung clip pa lang mga ni, binalot ko lang siya. Yan, para mukhang tignan, mukhang expensive tignan. Tapos, lagyan natin siya ng clip sa gitna at ilagay ang clip. May langaw na naman sa video ko. Palagi na lang. May isa akong tutorial na hindi ko talaga pinost kasi yung langaw, hindi talaga siya umaalis. Nagigigil na ako sa langaw. Nag-iisa lang yan pero hindi talaga siya umaalis. Nakakainis. Ayan, ganyan siya lang. Lagay na tayo ng sa gitna na. Nakita ko lang pala itong ano na to, yung ano na to, batang dito? Yung design design sa Shopee. Ayan. I-search nyo sa Shopee, tassel bow or tassel Chinese style kids bow. Tapos ganyan yung lalabas. Kasi yung tawag dito is tassel. Hindi ko alam kung bakit tassel, pero ayun yung nakalagay. Tapos yung price pala na ito mga mi is nagre-range siya ng 35 to 40 pesos. Pero yung sa akin, ibabenta ko to ng 38 pesos kasi ito yung, lumabas sa costing ko. Kayo mga mi, paano kayo nagpo-costing ng mga handmade nyo? Share nyo naman sa akin mga mi, baka makatulong din sa akin. Kasi sumasakit talaga yung ulo ko sa pagpo-costing ko. Pag nag-costing kasi ako, kasama lahat, electricity, glue, ultimo lighter na ginagamit ko. Ayan, kasama yan lahat. Tapos sinusulat ko yan. Habang gumagawa ako ng bagong design, sinusulat ko yung mga materials, or like sukat ng materials. Ayan, sinusukat ko yan lahat. Para hindi na ako pagbibilangin ko na kung magkano nga ba dapat yung kalalabasan niya. So, ito na siya mga nyo. Diba? Ang cute. Ayan na yung makulit kong anak. Diba, ang cute niya na. So, yung gagawin nyo na lang is, sunugin nyo na lang. Ito, susunugin ko to. Mamaya. Ayan. Ka muna, naknak. Ka muna. Ayan. So, ito na nga mga niya nagawa ko kagabi. So, naka 6 na ako. Ayan. Madami na akong nagawa. Pero parang konti pa. Ayan. Thank you for watching mga ni. Sa sunod ulit.